guys, nandito na ulit ako sa dorm after 8 hours. So tired. And ang galing ng professor namin guys. Ngayon ko lamang nalaman yung shortcut ng computation, guys. Pinahirapan maigi kami. Pero kahit ako'y nag-review dati, hindi naman inano sa amin yung shortcut computation. Ngayon ko lang nalaman yung shortcut computation, guys. At napakadali pala nun. Masyado kami pinahirapan nun. So, ayan. So, ayan. This is my outfit for today kasi wala na akong ibang damit. Medyo nakakaya dahil para akong formal tingnan. Kaya ako ay nag-floral, nag-black pants sana ako. Baka sabihin ako ay masyadong formal. A few moments later. Sa Pilipinas, kahit October na ngayon, dapat ngayon ay malamig. Pero umulan daw kanina, parang nagpainit lang. Napakabilis kong sagutan ng halos sa perfect ko na yung formula. Ay, naku guys, if I know na I just want to clarify things na hindi po ako fake na tao. And guys, konsyensya ko na yun kung ako'y magpapaka-fake. Excuse me, kung ano yung nakita mo sa Facebook, kung ano yun yung bahay ko, sa YouTube, yun yung bahay ko. Kung saan ako nag-dorm, dito, nag-dorm ako. At hindi ko kailangan mag-display ng hindi ko bahay sa Facebook. Bahay ko talaga yun. Bahay na magulang ko yun. At hindi ako pilinggera na mayaman. I am not fake. Yeah, nakita nyo naman sa YouTube ko, wala akong makeup. Nakita nyo ako, may eye bag ako. Yeah, you know me. Pero I'll show you that hindi ako nagpapanggap. Ako pa yung napapasama, guys. Parang ako yung nagiging mali. Dapat din kasi mag-observe sila. So, yeah, I am move on. And I just want to clarify things lang. So, yeah. Moving on to my career, kailangan mag-focus ako. So, thank you po sa techniques and strategies sa pag-compute ng mga formula. At ngayon, naliwanagan ako na napakadali pa noon. Alam mo pa, nung ako'y nag-duty sa hospital, kasama namin mga taga-UST, yung professor namin na nakakainis, yung binibigyan ng klase kung dalawang araw lang pumasok, unang araw at huling araw, siya pa yung mas mataas na grade sa akin. Then, araw-araw may quiz kami. Ang sabi ni ma'am, yun daw last quiz ang recorded. So, ibig sabihin, ibang quizzes ko hindi recorded. At yung first day at last day na pumasok, mas mataas pa ang grade sa akin. Can you imagine that? Sa duty, 2 weeks duty ko, 6 days. Ang baba ng grade ko, araw-araw akong napasok. Can you imagine that? At yung dalawa, at isang beses lang siya nag-take, yung last day lang pinasok niya at may quiz. May quiz siya ng isa at mataas yung quiz niya. Yun daw yung counted. Napaka-unfair na ba? Si God na lang bahala doon, guys. Hindi ko na ika-clarify doon. Pero lalaban ako pag mali na talaga yung... The next day. Hi guys! So, good evening. Kakain na ako maya aga akong kakain kasi marami akong tinatapos na sulatin. At malapit na kami mag-final coaching, guys. Super hirap ng nursing. Kasi, compared dun sa CPA board na dati kong course, kasi sa accountancy, puro numbers and theories. Sa amin kasi, guys, may number din kami konti and may theories. Pero, ang pinag-aaralan namin dito is buhay ng tao. Yung mga disorder, yung mga sakit, at dapat maging magaling ka pagdating sa larangan to kasi nurse ka. You deal with life. Kaya
as you can see, marami ako ditong books na mga sciences, ganyan-ganyan. Hindi man basta-basta mag-aral ng nursing. Yun ang masasabi ko. For me, lalo na at lagi kailangan ng papel. Akala nila madali mag-aral ng nurse. Mahirap mag-aral ng nurse, mahirap mag-review ng nursing kasi ang pinag-usapan dito ay buhay. At kapag nagkamali ka, hindi mo na pwedeng i-adjust. Di tulad ng CPA board na pag nagkamali ka, adjusting entry mo lang yan, guys. Pero sa amin, pag nagkamali ka, wala nang adjustment. Mamamatay yung pasyente. So, mahirap mag-aral ng nursing kaya kailangan seryoso, focus ka. Kasi pag hindi ka nag-focus, guys, wala kang mapapala sa board exam nga eh. Ako nga eh, kahit ako'y nag-aaral, hirap na hirap ako, guys. So, yun, masasabi ko. So, right now, nagno-notating ako ng endocrine at yung endocrine namin na notes ay 10 pages. I don't know sa ibang notebook kung ilang pages to. So, ang gamit kong loose leaf is A4. So, back to back, 10 pages. Pero pag ibang notebook ang ginamit mo, I think isang notebook mo na o kalahating notebook na ang abot ng isang endocrine system. Since marami yung disorder. So, sa isang endocrine system, maraming disorder. Kailangan mong pag-aralan. So, ngayon nga guys, nagsusulat pa lang ako, hindi pa nga ako tapos pagkagising ko, kumain ako, nagsulat kaagad ako. Then, natulog ako 3 p.m. Gumising ako 5 p.m. Naantok kasi ako, talagang hindi ko na kaya, tumulog na ako. Then, ngayon, matatapos ko na yung 10 pages, A4 yung size, guys. At least, matatapos ko na ngayon, cardiovascular system naman. So, alam nyo guys, ang nursing is all about anatomy and how many systems are in the body and how many disorder per system. So, as you can see, hindi basta-basta mag-aral ng nursing. It deals with life. And as a nurse, kailangan, alam mo kung paano mag-care sa patient mo. Alam mo yung i-intervene mo. Although, hindi ka pwedeng mag-diagnose, mag-prescribe ng medicine, may alam ka, pero hindi mo kailangan sabihin na ikaw, magbibigay ka ng medicine. Doktor ang magsasabi nun, kaya walang pakailam ang mga nurse pagdating sa medicine. Kaya hindi ako nagsasabi na anong gamot dito sa ganito. Sabihin ng pasyente daw Ang bobo naman, hindi alam ko ano yung gamot. No, it's not that thing. Kasi nurse ako, hindi ako pwede magsabi ng gamot kasi hindi ko trabaho yun. Baka inaano ko na namin yung katungkulan ng doktor. Sila pwede magbigay ng medicine. Kumbaga, you will going to refer your patient to the doctor. It's not your job. So, yun na ang pagkakaiba. Kaya minsan nakakaasar din yung ibang pasyente. Baka sabihin ganito. No, it's not. Kita nyo naman, napakadami namin inaaral. At itong course na to guys, is pre-med course ito guys. Kapag nakapasa ka dito, pwede kang mag-doctor na, guys. So, napakahirap talaga ng nursing. Yun ang masasabi ko. Feeling para sa akin, mas mahirap kaysa sa CPA. Kasi, nung ako nag-asa sa CPA, ang mahirap doon yung mga theories. Pero pag alam mo naman yung diskarte sa pag-compute solution, alam mo yung transaction, makakompute mo. Pero wala doong mga sakit-sakit. Halimbawa, may ganito ang mangyayari, walang ganon. Tapos, ang aming board exam pa, minsan, hindi pa talaga ganon ang question sa board exam kung ano yung nasa libro. Not a bookish, guys. Ang question, yung nag-duty ka sa hospital. Kung ano yung ginawa mo. Mahirap guys. At ang mga choices, lahat
So, you prioritize your answer. Kaya nga paminsan nagtataka ako dito sa mga nagre-review ng CPA. Parang ang ingay nila, hindi sila nahihirapang mag-aral. Samantalang ako, wala na akong time mag-ganyan-ganyan, mag-chismis, mag-ganyan-ganyan. Hirap na hirap ako eh. Bakit kaya sila ay parang nag-chismisan pa ay mahirap ang board exam? Nagtigil ako ng CPA board ay hirap na hirap. Pero bakit yung mga nanditong iba, parang hindi sila nahirapan at mga nagka-chismisan pa, nagatawa na, nagagana, nag-iingay pa. Ay ako, tingnan mo naman ako, ayan, tahimik na ako dito. Pag ako'y nagsasalita, nagbe-verbalize lang ako ng mga sinulat ko kung para ma-absorb ng brain cells ko. Ayun, yun lang masasabi ko. Hindi naman sana nasabi ko lang na, bakit kaya dito sa dorm, dati, ang iingay nila. Ngayong napakahirap ng board exam. Ayun lang. Ay, matatapos na ang sinusulat ko. Hindi ko nga alam. Ako nga, super aral ko. Hindi pa ako makapasa-pasa sa board exam eh. Ay, ako sobrang focus ko na nun. Ay, sila pa kaya. Ayun. Tapusin na natin to. Kakain ako ng maaga at para matapos ko na to at mag-verbalize ako, mag-oral ako ngayon ng mga sinulat ko. So, hirap guys. So, have a nice day. This is mixed video na late upload ko na to. Is baka akalain nyo, updated ang upload ko. Yung YouTube video ko guys, na-schedule yung uploading nun guys. Kaya, kahit wala ako, automatic yung YouTube, i-upload yung mga videos na in-upload ko na in time schedule. Like for example, in-upload ko yun ay October, pero ang uploading ni YouTube dun ay November pa. Halimbawa, September ko yung in-upload sa YouTube, pero in-schedule ko, October yun i-upload. So, kaya yung mga videos ko na yun, late upload yun. Kaya, kahit ako nag-aaral dito sa YouTube, mag-a-upload sa time na naka-schedule upload ng videos. Ganun. Para hindi ako masyado maistorbo. Sa hirap pa naman mag-aral. So, yun lang. So, see you later guys.
2,000 years later. I'm with Sister Maria. 2,000 years later. Yun guys, tapos na akong kumain. At sakit ng aking balikat actually. Left. Ang sa likod. Feeling ko may sakit ako sa puso kasi left. So, pagkatapos kong makapasa sa board exam, magpapacheck up ako. At sasabihin ko na masakit talaga. Sumasakit yung left side ko. Hanggang sa likod. Papunta sa aking mga daliri, sa nerves. So, kailangan ko yata uminom ng B12 sa tama si Sir. B12. I need B12. Ang daming B12. So, continuous aral na ulit. So, yun guys. Mahirap talaga ng mag-review. Mahirap mag-aral guys. Ako nga, sulat pa lamang eh. Sa bagay, kapag nagsusulat ka, halimbawa sa school, di ba sinulat mo? Sa ginawa ko ay, sinusulat ko muna ng lapis sa lecture sa school. Then, dito sa term, i-rewrite ko. So, ang purpose ko kasi kung bakit ko nilalapis, then i-rewrite, parang binasa ko na din siya ulit yung ni-lecture sa loob ng room. Kaya, ayan, medyo matagal siya ang process, pero at least nabasa ko siya ng isa once sa school, then writing while reading, tapos verbalization yung last reading ko. Then after nun, magsasagot ulit ako ng mga question. Tapos ko na yun sa online, eh. Magpapaprint nga ako. Super busy lang talaga, hindi pa ako tapos. Magre-respire pa ako mamaya sa YouTube guys. Ako manunood ng respiratory diseases. Pero alam ko yung respiratory diseases, yung mga asthma, COPD, ayan, emphysema, mga ganyan. Maraming mga diseases. At yun eh, sinamari ko na yung diseases ko dito sa isang kong index. Ito yung purpose ng isa kong index. Ito yung summary ng lahat ng diseases per system. So, ito yung ginagamit ko sa pag-aral. Guys, meron akong index na nandun yung mga lectures ko na sa separate na book ng galing yung mga explanation nito. Pero, ang nandito guys ay halimbawa, respiratory disorders. Ilang disorders meron ang respiratory. Dun sa notes ko dito ha, since wala pa akong lecture sa respine ngayon pa lang, they have 18 disorder ang respiratory. So yun, sinusitis, tonsillitis, cancer of the larynx. Pero yung cancer kasi separate na topic yun. Sa lectures namin kasi, yung pag sinabing cancer, isang ito ay about performing tasks. I don't know, I forgot.
So, ginawa ko tong vlog na to, guys. Actual to ng buhay ko as a reviewee. At hindi naman ito, ano lang, gawa-gawa lang, naluluka na ba ako dahil ganito ginagawa ko to. No, guys. I will show you the life of a reviewee. Like me, in my life, as ako, kung paano ako nahihirapan sa pag-review. So, yun. And, hindi naman to basta-basta. Buti pag binidyo ko to, hindi ako nag-aaral, no? Yung video na nakikita niyo sa YouTube, actually, nag-aaral ako nun, guys. So, napakahirap, guys. So, yung verbalization ko, guys, ginagawa ko yung early morning, paminsan afternoon, paminsan gabi. So, 3 times ko yung ginagawa. Pero maganda mag-verbalization ng notes na ipang madaling araw. Kasi ang bilis ng catch-up eh. Pag bineverbalize mo ng madaling araw, ang bilis ng catch-up ng notes. Sabihin mo lang at talagang tumatanim sa brain. Tapos, papasok ka ng umaga, then mag-exam ka, maalala mo talaga yun. Pag gano'n ang ginawa mo. Kasi nagawa ko na yun. So, ginagawa ko yung dati kasi marami talaga eh, parang nagsasamot-samot ba. So, kaya nga, yung importance noong journal ko is i-schedule ko yung mga inaaral ko at times. Merong akong time tracker. Kaya, meron niya ako sa cellphone na time tracker ko kung ilang oras kong inaaral yung isang subject. Pero ngayon, yun guys, alam ko yung pakiramdam na hirap ka na mag-absorb, hirap na mag-absorb ng mga theories, tapos may maingay sa labas na experience ko na yon. Pero ngayon, medyo tumahimik na. I'm thankful na tahimik na ngayon. Pero di ko alam sa mga susunod na araw, guys. Pero dati talaga, nung mag-verbalize ako, talaga may maingay talaga, guys, sa labas. Kung bakit dyan pa sila nagkukwentuhan sa hallway, may nag-aaral kaya. Ang hirap kaya mag-absorb ng inaaral mo. Lalo na kung buti ako'y bata pa. I have already aged already. At ang hirap talaga mag-aral, guys. At my part. So, yun. So, hirap, guys. Sana this is my last time. Kasi, hindi porket nakapasa na ako. Halimbawa, nakapasa ako ngayon sa November bonus. Hindi porket ako'y nakapasa hanggang doon na lamang lahat, guys. Kailangan mo i-upgrade yung iyong knowledge. So, while working, you need to update your knowledge. So, you need to do. Kailangan mo, may iti-take ka pa, guys. Kung gusto mo magkaroon specialization, mag-take ka na isa pa, guys. Pero hindi man yun, masters yun, guys. But then, ako may masters na ako. Pwede applicable yun for public administration. Applicable for community health nursing yun, guys. But then, I need to make it a thesis. I need 4 units or 5 units to go. That's only a thesis of it. But then, thesis, I have already thesis na noon sa master's ko. But then, I will go I'm gonna have a thesis for my master's. But then, I actually na registered nurse na ako na. Yes. And yeah, guys, this is it. Sabi nga ni sir, if may go ka, wag lang para sa sarili mo. Yun para sa, kaya ka nagtitake ng board exam para sa mga pasyente mo. Ako naman, ang goal ko, guys, maging registered nurse. Para din sa pasyente, para sa tatay ko first, para makatulong sa iba, at para sa pasyente ko, alam ko yung gagawin ko, syempre, that is common na. Syempre, magna-nurse ka, di mo alam gagawin sa pasyente mo. Dapat alam mo. Tapos, yun, guys. Dapat may risk. So, guys, yun yung application na alam ko makakatulong sa pag-aaral. Meron kasi yung study tracker talaga. Boosted yun, guys, to become productive sa
pag-aaral. Tapos next, meron pa silang focus. Focus na application. Yung plants yung sinasabi ko na habang nag-aaral ka, lumalaki siya. So, it helps you to focus on your study. So, wala kang gagawin kundi mag-monitor, mag-aral. So, yun lang. Mag-monitor yung plant mo. Tapos, habang nag-aaral ka. So, yun lang. Sa Amerika kasi, ginagawa ito ng iba. So, it helps us to become productive. At ginagawa ko na ito ngayon. At nakikita ko talaga guys, na sa looban ng isang linggo kung paano ako productive sa pag-aaral. Pero di ko lang alam kung, dapat confident tayo. So, aral na ulit tayo. Sana katulong ako. So, application, try to find, booster, or your focus na yung plant na halaman para ma-monitor mo yung pag-aaral mo to become productive daily. At you prioritize your activity daily. So, try nyo yun, guys. The next day.
Okay, we have here chronic bronchitis. Wow. Okay, chronic bronchitis. So let's say chronic bronchitis. Chronic bronchitis. Okay, what's chronic bronchitis? What's itis? Inflammation. What? Bronchos. What? Inflammation. Okay, of the bronchos. Years later. And yeah, ito na ako. So hot sa labas pero naka-long sleeve ako kasi malamig sa room. So parang mahirap mo dala ng jacket, ganito sinusuot ko sa school. Long sleeve na talaga guys. And yeah, hirap talaga maging libili. Kahit mag-aral ka maigi, ako, nag-aaral ako maigi, halos tinong ko yung buong taon ko pagka-graduate ko hanggang ngayon. Hindi ako naglalakwat sa... And nag-aaral talaga ako. At gusto ko talaga makapasa, pero pagdating ng result, hindi yun yung aking expected. O, hirap na hirap ako sa pag-answer nun. Sumasakit ang ulo ko tuwing board exam pagkatapos talaga. At nung nag-board exam pa nga ako nung pangalawang beses, napainom pa ako ng pantagal sakit ng ulo talagang. Nag-migraine pa ako sa sakit ng ulo ko noon. Eh, you know, mahirap talaga ang board exam. And ako kahit aral maigi, pero pagdating ng board exam result, hindi pa rin yung ini-expect ko na pasado ako. Sabi nga nila, hindi naman ako nag-expect na pasado ako guys, pero alam ko naman na nag-aral ako. Pero hindi ko na-expect na tama ako guys ha, pero hindi naman ako bobo para makareceive ng ganong grade. So, yeah. Kailangan mag-aral ako mabuti pa rin. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, if hindi mo daw time, hindi mo pa time. Kahit mag-aral ka at hindi mo time papasa. Ganun ba yun, guys? So, hindi ako naniniwala doon sa hindi mo time kang makapasa. Kasi, for me, kung gusto mo makapasa, mag-aaral ka mabuti. At, i-risk mo yung ibang bagay. Kumbaga, if you want to become a manager like, you reach something to reach your goal. You reach for something and para ma-reach mo yung goal na yun. Kaya ako, nire-risk ko yung iba. Kasi, nakafocus talaga ako, guys. Hindi ako nagkikipag-chismisan, hindi ako lakwatsera, and to think na after board, dun pa lang ako lalabas. Like, nakita nyo sa YouTube ko with my friend na law student. After pa yun ng board exam, ako lumabas. At hindi talaga ako nag-out of time or anything. Nakafocus talaga. Kasi, ang hirap nagpapaisip ako bakit hindi ako nakapasa. Kaya kailangan ko yung aking buhok nun talagang werto-werto na hindi ko na maasikaso yung hair ko. Nag-ano na siya, kumukulot na sa hindi pag-asikaso. After ng board exam nun, nagpaayos talaga ako ng hair kasi sa paghihintay ko na stress na ako, yung paghihintay mo ba. So, yun ang treatment ko sa sarili ko. Hindi ako yung tao ba na outgoing. I'm going out for a reason with a worth it. Ayoko ba lalabas ako tapos masasaktan na ako sa kaibigan na ganito gagawin sa akin. Ganyan. So, hindi na maibig sabihin na mapili ako guys. Pero, sabi nga, if you want to pass the board exam,
piliin mo din yung kaibigan mong sasamahan, guys. Kasi may kaibigan na dadalhin ka sa bagay na ito para hindi ka makafocus. Para sa akin, guys, ha. So, sabi nga nung kaibigan ko na nakapasa sa NCLEX, sa Amerika siya, and foreigner siya, guys. If you want to pass the NCLEX board, sabi niya, you choose your friend. Sasamahan mo. Pumunta ka sa mga kaibigan mo na palaaral, guys, para mahawak ka. Kasi pag doon ka pumunta sa kaibigan mo na parang hindi nag-aaral, daldal ng daldal, wala na ginagawa, hindi ka makakapag-focus, guys. Kapag sumama ka sa mga kaibigan mo na palaaral, guys, ang tendency, mag-aaral ka talaga, guys. Ako nga eh. So, ako naman, ang aking motivation, guys, sa YouTube ko, guys, yung aking mga sinasubscribe talaga ay mga USRN. Meron pa nga ditong registered nurse na Philippines na sa ibang bansa. So, meron din ako mga kaibigan na foreigner, sumasubscribe ako sa mga foreigner na YouTuber na kung saan nag-aaral sila. Like, nakita nyo naman sa YouTube yung aking mga posts, puro nag-aaral yun, guys. Kasi, ang purpose ng aking YouTube, guys, if you saw me studying, makikita mo na parang gusto mo ring mag-aral. Guys, pag nakita mo na, ay, ang ganda naman ng notebook noon, maganda siguro mag-aral na gano'n na notebook. So, you will try to do those things, just what I'm doing. Pag nakita mo ako sa YouTube, nag-aaral ako. So, ang tendency, parang mamomotivate ka, parang may urge na mag-aaral ka. Like ako, sa YouTube, yung mga sinasubscribe ko, nag-aaral talaga. At doon na-develop yung writing ko, kung paano ko ayusin yung organize yung writing ko pagdating sa note-taking ko, pagdating sa pag-aaral ko. Doon ko napag-aralan lahat-lahat yun. At nanonood ako ng mga videos nila na nag-aaral sila habang ako yung nag-aaral din, guys. Para yun, guys, baka sabihin nyo mayabang ako kung ano-anong na-post ko sa YouTube. Guys, hindi yun yung purpose ko. If you look on the other side, please widen your understanding why she's doing this. Maybe I am motivating you to study. That's why I am downloading na nag-aaral ako para makamotivate ako ng iba na makapag-focus sila. Kasi ako susulat ako, binibidyo ko yung sarili ko, guys. Kasi alam ko na mahirap mag-aral, kahit ako hirap na hirap ako. Buti na lang, I am thankful dito sa dormitory kasi merong wifi sila at nakakapanood ako ng mga estudyante from outside the Philippines na nag-aaral sila at dinadownload nila sa YouTube while studying, guys. Like, study with me, note-taking with me. If you search in the YouTube na yung mga study with me, yung kanilang soundtrack, guys, yung music nila, talagang may urge na mag-aaral ka, guys. Kaya ganoon na ginagawa ko, guys, din. Para makamotivate ako, iba, nag-video ako ng while studying. And, guys, hindi naman ako distracted na binibidyo ko yung sarili ko. And I love doing this. Sana makamotivate ako. Sana makapasa na din ako sa this season. And, yeah. Sa totoo lang, mahirap ang nursing licensure examination sa Philippines. It consists of many subjects, but it has 5 tests: NP1, NP2, NP3, NP4, and NP5. So, in NP1, it consists of community health nursing, communicable diseases, and any that is mixed sometimes with professional ad and nursing management. Nursing management is included in all 5 subjects. The NP2 consisting of obstetric, and sometimes it has pedia. It consists also MS sometimes, and sometimes it consists of professional ad adjustment. Like, it consists also nursing management, the nursing leadership sometimes, and MP3 consisting of medical surgical 1, and MP4 is consisting of medical surgical 2. It is a medical surgical, but it is divided into 1 and 2, or A and B. So medical surgical, it is not just a medical surgical. It consists of psychiatric sometimes. It consists of what do you call this? Psychiatric and
quality management when it comes to nursing management and nursing leadership. Yeah, it's really hard. And psychiatric nursing is not just psychiatric nursing in the MP5. It consists also nursing management, and sometimes it consists of medical surgical. Not all, parang siyang nami-mix. Pero the idea of the subject is all about communicable disease, about community, the MP1 and MP2 obstetric and pedia. MP3 and 4 is the medical surgical, categorized into 2A and B, and psychiatric is for the MP5. But it is not just the subject itself. It is mixed up generally. So all the subject is not just that subject. So napakahirap, guys. I am so triggered. So kailangan ko mag-aral mabuti at hindi ko alam, di ko masabi kung papasa ako, guys. Pero nag-aaral ako mabuti. Kasi dati nag-aaral ako mabuti, hindi ako mapasa eh. So ngayon, nag-aaral talaga ako mabuti at hindi ko na magtitingin ng result kung pasado ako. Ano na ako, guys, may trauma na talaga ako. Kaya after board exam, hindi na ako magbubuklat ng kung ano-ano dyan. And nandito yung mother ko sa board exam ko, and she will be with me on my board exam para samahan ako, para makaroon ako ng support, motivation, na nandito sila para sa akin. So yun, guys, it is really hard. Yeah, this is my outfit for today. Yeah, I love jacket pag ako'y nasa review. Pag nasa review ako, naka-jacket ako, guys, kasi ayoko na mag-sleeveless or t-shirt or something, kasi magdadala pa ako ng jacket. If I wear a sweatshirt or jacket just like this, it is only a one piece and leggings or something. It is simply as that. So yeah, I feel so tired. I really want to go St. Jude, but I don't know how to go back. So maybe soon I will try to go St. Jude, but then you know, maybe next week I will go there and find way kung paano ako makakabalik ng dormitory. Hindi ko alam kasi pagpunta sa St. Jude at pagbalik dito sa dormitory. Although nakasimba na ako doon nung ako'y CPA reviewee, pero it's a long time ago pa. Hindi ko alam kung paano bumalik kasi may mga kaibigan ako na CPA reviewee noon. So ngayon, hindi ko alam kasi ako lang nursing reviewee dito sa dormitory na to. So yeah, kakain muna ako kasi nandito yung pack lunch ko, and pagkatapos kong kumain, magpapahinga ako, matutulog ako, gigising ako ng alas 8, alas 9, or alas 10, either man sa 3 oras na yun. Pagkagising ko, mag-aaral na ako, kakain ako ng mga 10 or 11 or 12 pa ako nagutom. Kasi starting 10, mag-aaral na ako hanggang 3 a.m. ng umaga or 4 a.m. Yun ang schedule of study ko. Kasi I have a focus drive study in my journal. Guys, if you watch my YouTube channel, if you watch my vlog, I have a study schedule here. As you can see, I have a study hour, focus drive. Yeah, schedule ko nandito sa aking front desk, sa desk ko. So, I have motivational quotes here para i-motivate ko sarili ko, and also yung aking beloved family and yung mga talagang close friends ko nung ako'y nag-aaral ng nursing. So, yeah, guys. So, this is it for today. I will going to eat my lunch, although I eat my lunch, but I wanna eat kasi I am starving. I feel hungry a little bit, but I will eat, and afterward I will going to sleep. Yeah, see you later, guys. 2,000 years later. And guys, paminsan kasi nakakasawa yung palaging kinakain mo, kaya you need to eat a different thing. Meron akong mga grocery dito, like yung kinakain ko palagi, pero kailangan ko yung kumain ng ibang pagkain, guys, kasi you're craving for something, you are reviewing, and pag ikinag-aaral ha, yung pakiramdam mo talaga, mabilis kang magutom. Kasi parang kinakain ng mga brain cells mo yung nutrients.
and all pains and everything na kinakain mo, mabilis kang magutom. Pag ikay nag-aaral ha, guys. Kaya, tumaba talaga ako dito. And, ito, bumili ako ng Coke. Although, ito'y bawal sa akin. Bawal to sa akin, guys, kasi nag-acid ako. Pero, sometimes, kailangan ko nila. Pero, kung hindi naman ako nag-acid na. So, kailangan ko ng sugar din sa katawan, guys. Minsan. Kasi minsan, nagpapalakas din ng ito sa akin. Minsan, ha. Minsan lang. Tapos, ang ulam ko kaninang tanghali ay Bicol Express. Binili ko sa labas. Kasi, nung ako'y nag-duty sa hospital, nagbabaon ako from dormitory. At ang aking baon ay puro chicken. Eh, nag-ano na ako, rashes na ako sa pag-araw-araw chicken. Lang. Kaya, bumili ako ng pagkain sa labas. Tapos, yun, ang sarap na nabili ko, guys, na inuwi ko talaga. May take-out pa ako. Bicol Express. Ang sarap ng luto, guys. Yun. Namimiss ko na yung mga pagkain na sa bahay na tinigang, hipon, mga ganon, guys, na pagkain. Yun ang mga namimiss ko. Tinigang muna, tapos pinirito na isda. Mga ganon. At saka yung mga gilit na isda, yung mga tuna. Namimiss ko na yan. Kaya pamisan sa labas ako nakain. Tsaka mga lumpia, ganyan. Pero alam nyo, guys, dati dito sa dorm, nagluluto sila ng mga shrimp, ganyan. Sinigang na shrimp. Pero ngayon, iba na. Iba yung mga puro chicken. Tapos, yung nung isang araw, nagpapak ako. Meron naman akong allergy card na bawal sa akin ng mushroom. Ito ang bawal sa akin dito, pero sinisimulan ko nang kumain ng pineapple with chicken. Pero yung mushroom talaga super bawal sa akin. Kasi nung kumain nga ako nung hindi ako kumain ng mushroom, ha? May kasama lang yung chicken, naglaringeal spasm ako. Sumakit yung lalamunan ko. Tapos nagkaroon ako dito ng mga pula-pula sa gilid, sa may kilikili, under the kilikili, sa mga ganon-ganon, at sa mga talampaka, mga ganon, sa mga singit, ganon. Pag ako ay allergy, hindi ako talaga meron akong pang reserve dito. Siyempre, pag ako nagkasaks na matutulog ko, meron akong gamot. Kumain kami alas 12, so nag-merienda kami. Kunti lang merienda ko kasi ayoko mag-CR eh. Kasi mabilis ang metabolism ko, so kinakain ko na sa merienda ko tinapay. Tapos pagdating ko dito, so ito yung aming notes kanina. Pag kasi po mapasok sa school, hindi ko dinadala yung notebook kasi ang bigat. Kasi naka-binder, diba? So, ito lang dala ko. Para siyang magazine, magazine portfolio siya. Parang refillable lang siya. Nakalagay lang dito loose leaf ko. Hindi ako nagdadala ng mga old notes. Kasi ang tendency magbubuklat ako habang nagde-lecture. So, titinan ko lang kung ano yung aking nakatanim sa brain. Yung in-invest ko sa brain ko. So, yun. So, ito yung notebook ko. Diba? Tatlong notebook ko. One. Ubos na nga siya. Ito. At ito. Ito ang notebook ko, guys. So, ubos na siya, guys. Kailangan ko nang bumili ng binder ulit. Dapat medyo makakapalan lang. Ang dami talagang sinusulat sa nursing, guys.
hindi ka nagsulat, wala ka makaaral. Kung sa libro ka naman, ikaw, it's up to you. Pero mas maganda pa rin yung sinasabi noong prof. Kasi nandiyan sila para tulungan ka sa pag-intindi. Kaya yung notes ko, may mga Tagalog din yan. So, ito yung notes ko kanina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 pages na A4 ha. So, ganun kadami notes namin sa isang araw, guys. Talagang dapat galing ka sumulat. Para aralin ka. So, that's all for today. Tatapusin ko na yung vlog ko today. Kasi, I will mix this vlog to other vlog. So, ang bibidyo ko naman, yung pag-aaral ko. Pero, hindi naman porket nang bibidyo ako, hindi ako nag-aaral, no. Wala na akong pakialam sa video, basta binibidyo ko sarili ko. And guys, hindi naman nakaka-istorbo sa pag-aaral ko yung i-video ko sarili ko while studying. Dahil tahimik lang naman ako. Yun lang guys. So, see you in my next vlog. Bye! 2,000 years later.